Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat mga bata. Tayo ay nagsama-sama muli upang mag-aral ng Grade 3 Mape. Tayo ngayon ay nasa ikapito hanggang ikawalong linggo ng ating pag-aaral. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang makasaliw sa ostinato o ibig sabihin makagalaw sa ostinato. Ako nga po pala si Teacher Carlo, ang inyong guro para sa araw na ito o para sa pagtuturo. Okay, paano nga ba tayo makakagalaw sa ostinato? Pag-aralan niya natin, tignan niya natin. Okay, pagkatapos ng aralin ito, inaasahan na malalaman mo ang kahulugan ng ostinato. Makakasaliw sa ostinato sa pamamagitan ng pagpadyak at magpakita ng sigla sa pagsunod ng palakpak sa rhythmic pattern. So pagkatapos daw ng aralin ito, well, alam na natin kung ano ang kahulugan ng ostinato. At the same time, makakagalaw tayo sa pamamagitan ng pagpalakpak at maipakita natin yung sigla sa pagsunod ng pagpalakpak sa rhythmic pattern. Alam naman natin na ang ostinato ay ang rhythmic pattern. Ang ano yun na lang natin kung paano natin iaangkop ang ating kilos o galaw doon sa ostinato o rhythmic pattern. Okay, gawaing pagkatuto bilang 1. Basahin ang chant patungkol sa tuta. Sabayan ng pagbasa ng pagtapik sa mesa ng rhythmic pattern na ito. Mga bata, ang rhythmic pattern na yung pagpalakpak, halimbawa may nakita kayo isa. So isa yan. Tapos pag may nakita kayong tatlo o dalawang magkadikit, no? Tapos pag meron isa. No? Ang tu ta ay mataba bun tot ay mahaba paam ang mukha. So parang ganun, ha? Ayusin lang natin. Ang aking tuta ay mataba tot ay mahaba maamo ang mukha. So parang ganun, ano? Ano ang napansin ninyo sa rhythmic pattern tungkol sa tula? Nauulit ba ang rhythmic pattern? No? So nauulit ba yung rhythmic pattern? Oo naman. Napag-aralan na natin yan sa ating unang aralin kung saan yung tono ay hindi nagbabago o naiiba. Kaya, ibig sabihin nun, patuloy na nauulit yung rhythmic pattern. So pag-aaralan natin ngayon si Mangkiko. So basahin natin na Mangkiko. Pupunta sa Quiapo. Bibili ng pako. Gagawa ng bangko. So, bawat isang guhit, isang palakpak, kung dalawa yung magkatabing guhit o parang letters yun na nakabaliktad, ibig sabihin dalawang mabilis na palakpak yun, okay? Subukan natin na pupunta sa Quiapo. Bibili ng pako. Gagawa ng bangko. Yun, ha? Pero syempre, gagawin natin yan ng mas mabilis. Mangkiko. Pupunta sa Quiapo. Bibili ng pako. Gagawa ng bangko. So, yun, ha? So, ganun yung rhythmic pattern ng Mangkiko. So, nauulit na ba yung rhythmic pattern? O
Ito, pinakita naman no, na nauulit talaga yung rhythmic pattern. Kahit na hindi nyo pakinggan, makikita nyo dun sa drawing na talagang naiulit yung rhythmic pattern. Isa pa nga, nag-enjoy ako. Monkey, monkey, monkey. Pupunta sa Quiapo. Bibili ng gagawa ng parang ganun. O, tandaan mga bata, ang paulit-ulit na rhythmic patterns na ginagamit sa pangsaliw sa mga awit ay tinatawag na rhythmic ostinato. Ito ay pinag-aralan na natin noong nakaraang araw. Kalimitan ay tinutugtog ito gamit ang mga instrumentong pang-ritmo tulad ng drums, woodblocks o castanets, triangles at rhythmic sticks. No? May mga awit na nasasalinan ng ostinato gaya ng Leron-Leron Sinta, Ang Alaga Kong Hayop, at Siso. Awitin ang Leron-Leron Sinta, pansinin ang rhythmic pattern ng katutubong awit na ito. O yun nga pala mga bata, ang Leron-Leron Sinta ay katutubong awit natin dito sa Pilipinas. Okay, sa pagtugtog ng, sa pagsunod sa saliw ng rhythmic na ostinato, pwede tayong gumamit ng mga instrumentong pang-ritmo katulad ng drums, woodblock, castanets, wala tayong castanets dito. Tapos triangle yung na bilog, no? Triangle na bilog. Yung triangle na bakal, mga bata, na pinupokpok din ang bakal para tumulog. At yung rhythmic stick, parang ano yan, drumstick, no? Yan. O, yun. Tingnan natin kung anong magagawa natin dito sa awiting Leron-Leron Sinta. So, basahin muna natin, no? Leron, Sinta, buko ng papaya. Lalay, buslo, sisidlan ng bunga. Pagdating sa duloy, nabalik ang sanga. Kapos kapalaran, humanap ng iba. Okay, subukan naman natin kantahin muna, okay? Leron Sinta, handa, awit. Leron Sinta, buko ng papaya, dalay buslo, sisiglan ng bunga. Pagdating sa duloy, nabali ang sanga, kapus kapalaran, humanap ng iba. Tapos subukan naman natin yung may rhythmic pattern na susundan natin yung nakalagay dito, no? Hanggat kaya natin, no? Leron Sinta, buko ng papaya, dalay buslo, sisiglan ng bunga. Pagdating sa duloy, nabali ang sanga, tapos kapalaran, humanap ng iba. Pala na ko yun. Hindi, joke lang. Parang ganun mga bata. Sasabayan lang natin, no? Tandaan nyo na yung dalawang guhit ay dalawang mabilis na palakpak, no? So, sa isang sukat, meron dito sa isang line, no? Ay isang mabilis na dalawang palakpak. Tapos dito naman ay dalawang mabilis na palakpak. Tapos isa. Tapos isang mabilis na palakpak ulit. Tapos dalawang mabilis na palakpak. Tapos isa. Leron Sinta, tapos Sinta, tapos buko, papaya, tapos isa ulit. Sabihin na natin, isa pa ulit. Pag-aralan natin. Okay, Leron Sinta, ready, sing. Leron Sinta, buko ng papaya, dalay buslo, sisiglan ng bunga. Pagdating sa duloy, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. So, yun ang rhythmic pattern. Huwag kayong mag-alala pagdating ng grade 4, grade 5 at grade 6 na mas maipapaliwanag pa yan sa inyo ng gusto.
No, ito ang rhythmic pattern o hulwaran na nagpapaulit-ulit sa awiting 11 Sinta. Pansinin niyo, no, halos magkakaparehas talaga yung kanilang beat o rhythmic pattern, no? Mula dito sa unang verse papunta dito sa pangalawang verse. No? Tapos pumalakpak daw tayo ng ayon sa hulwaran sa ibaba. No? Mga bata, pag may nakita kayong ganitong symbol, dalawang magkatabing stick tapos may dalawang ulit, no? Ibig sabihin niya, repeat mark. Ibig sabihin, paulit-ulit lang yung pattern na yun. No? Ayon sa inapansin sa hulwarang 11 Sinta at nasa itaas, no? May ganitong simbolo, no? Yung ganito, no? Yung repeat mark sa simula at pagkatapos ng hulwaran. No? Ang tawag dito ay repeat mark na nangangahulugan na uulitin ang hulwaran o yung sukat na to, no? Yung rhythmic pattern na to. Ginagamit ang simbolo na ito upang ipahiwatig ang paulit-ulit na saliw sa awit. Ang ostinato ay paulit-ulit na rhythmic pattern na ginagamit na pangsaliw sa awit, kaya nararapat na lagyan ng repeat mark ang mga hulwaran. Yun nga, hindi ito nagbabago ng bilis, hindi ito nagbabago ng lakas, so paulit-ulit lang ito, no? Yung beat nito. Kaya imbis na isulat na natin siya paulit-ulit, gagamit tayo ng repeat mark sa pagsusulat ng notasyon, no? O yung musical score. O gawain pagkatuto bilang 2, awitin ang kantang Tong Tong Tong, Pakitong Titong, o Tong Tong Tong, sa saliw ng ostinato sa pamamagitan ng pagpadyak. Yung pagpadyak naman to, halimbawa, kantahin muna natin, ha? Tong Tong Tong, handa, awit. Tong Tong Tong, Pakitong Titong, alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Yan, ha? Pasabayan nyo lang ng pagpadyak yung bawat bagsak na salita. Ulitin natin, ha? Tong, 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 pakitong, kitong, alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap hulihin sapagkat nangangagat. Magaling, ang sayang pumadyak habang umaawit. Gawain pagkatuto bilang 3, maaari mo nang saliwan ng awit ang tong-tong-tong sa hulwaran na nasa baba. Gawin naman ito sa pamamagitan ng pagtapik ng mesa. O kayo naman ang gagawa, mga bata. This time, tatapik tayo sa mesa. Okay? Pag may nakita kayong isang rest, no? Ibig sabihin, wala yan. Walang palakpak yan. Dito tayo papalakpak sa pangalawa. So, tong, 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 pakito, itong, alimango, sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. So, parang gano'n. Okay, namin tayong kailangan balikan. Wait lang po. Siya, balikan natin po. Okay, yan, nalipat po kasi kanina. No? Gawaing pagkatuto bilang 4. Ang gagawin naman natin dito, mga bata, ay awitin ang bahay kubo. No? Tapos gawain, alam niyo naman yung bahay kubo, di ba, kung paano kantahin, okay? Gawain pagkatuto bilang 5, sundin ang hulwarang nasa ibaba sa pamamagitan ng paggamit ng dalawang kutsara. So, una, kakanta kayo ng bahay kubo. Pangalawa, susundan niyo yung mga beat na nasa baba
No, gagayahin niyo yung pagtapik ng lamesa o kaya pagpadyak sa side. Pero sa pagkakataon ito, ang gagamitin natin ay dalawang kutsara. No? Pagpupukpukin natin yung dalawang kutsara para makasundan natin itong beat na to habang kinakanta yung bahay dito. Gawain pagkatuto bilang 6, awitin ang bahay kubo na may saliw ng ostinantong pattern na nasa gawain 2, na nasa gawain, no? Gamit ang dalawang kutsara. Yun nga yun. Sasabayan na natin. Gawaing 7, no? Awitin ang bahay kubo sa saliw ng hulwaran na nasa ibaba, pamamagitan naman ng pagtatambol sa planggana. No? Hanap kayo ng batya o planggana, tapos yun ang tatambolin nyo. No? Habang kumakanta ng bahay kubo, gamit ito. No? Halimbawa, bahay kubo, ang alam, mali. Bahay kubo, kahit konti, ang alaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, undol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pa labanus, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay maraming linga. May kasamang tambol sa planggana. At para naman sa gawain 8, mga bata, ito naman po ang gagawin natin para sa gawain 8. No? Isagawa ang mga rhythmic pattern o hulwaran sa pamamagitan ng pagpadyak. Isulat kung ito ay isulat ang O kung ito ay ostinato at B kung walang ostinato. Ibig sabihin, tingnan kung ito ay may repeat pattern o walang repeat. Ibig sabihin, kung ito ay inuulit, no, o hindi inuulit. Sabi ko na tuloy yung kulong paano siya sasagutin. Okay, O kung may ostinato at WO kung walang ostinato. Mga bata, dyan nagtatapos yung ating aralin para sa araw na ito na makasaliw sa ostinato. Sana ay inyong naintindihan ang ating lesson at ulit-ulitin ko, si Sir po ay hindi singer, nagpipilit lang maging singer at wala talaga akong masyadong alam sa music. Nag-aaral lang din. Kung nagustuhan niyo yung video na to, pakihit yung like button para ma-share natin to sa community. Pangalawa, kung may tanong, huwag na iyang magtanong kay Sir, pwede sa chat, no? Sa GC o direkta sa akin. Okay? Magandang araw mga bata. Sana ay lagi kayong nag-aaral, no? At hanggang dito na lang. Salamat.